Hindi lahat ng elevator sa mundo ay normal at safe tingnan. May iba na kapag sinakyan mo, parang gusto mo nang umatras agad. Yung iba kasi nasa gilid mismo ng bangin. Yung iba naman napapalibutan ng salamin at sobrang taas na halos manginig ka habang umaakyat. At sa video na ito, isa-isahin natin ang ilan sa mga pinaka nakakatakot na elevator sa mundo. Pero bago natin simulan ng talakayan, ay hihingi lang sana ako sa iyo ng isang like at pakisubscribe na rin ang ating channel. Napakalaking tulong na nito sa aming mga content creator. Kaya naman simulan na natin. Number 1, Bailong Elevator, China. Sa isang sikat na bundok sa China, may elevator na nakakabit mismo sa gilid ng napakataas na bato. Kapag tiningnan mo mula sa ibaba, parang imposible na may elevator doon. Mas nakakatakot pa dahil salamin lang ang pagitan mo at ng napakalalim na cliff. Ang tawag dito ay Bailong Elevator or 100 Dragons Elevator. Ayon sa Guinness World Records, ito ang pinakamataas na outdoor elevator sa buong mundo. Mahigit 300 meters ang taas nito. Mas mataas pa ito kaysa Eiffel Tower kung tutuusin. Sa simula ng biyahe, parang ordinaryong elevator lang dahil nasa loob pa ito ng bundok. Madilim at sarado ang paligid. Pero maya-maya, biglang bubukas ang view. At doon magsisimula ang kaba. Sa isang iglap makikita mo ang napakalalim na bangin at mga higanting batong parang lumulutang sa ulap. Ito rin daw ang lugar na naging inspirasyon ng floating mountains sa pelikulang Avatar. Dahil biglaan ang pagbukas ng view, maraming tourist ang napapasigaw o napapakapit agad sa loob ng elevator. Kayang magsakay nito ng halos 50 people kada biyahe. At ang dating halos 2 hour na akyatan sa bundok, mahigit 1 minuto na lang ngayon gamit ang elevator. Pero nung una itong ginawa, marami ring tumutol. May mga nagsabi kasi na baka masira raw nito ang natural na ganda ng bundok. Pansamantala pa nga itong isinara noon dahil sa safety at environmental concerns. Pero matapos ang inspections at pag-review, pinayagan din itong mag-operate ulit. At hanggang ngayon milyon-milyong tourist na ang sumakay rito. Pero kahit ganoon, iba pa rin ang pakiramdam kapag nasa loob ka na ng glass elevator habang nakikita mong palayo ng palayo ang lupa sa ibaba. Number 2, Aquadome, Germany. Sa Berlin, Germany, may isang hotel noon na may kakaibang elevator sa loob. Sa gitna kasi ng lobby nila, may napakalaking aquarium na puno ng tropical fish at iba't ibang sea creatures. At ang mas kakaiba, may elevator mismo sa gitna ng aquarium. Habang umaakyat ang mga tao, napapalibutan sila ng mga isda sa lahat ng direksyon. Para kang nasa ilalim ng dagat habang nasa elevator. Ayon sa mga ulat mula Reuters at BBC, mahigit 1 million liters ng tubig ang laman ng aquarium na yon. Isa rin ito noon sa pinakamalalaking cylindrical aquarium sa mundo. Pero noong December 2022, may nangyaring nakakagulat. Madaling araw nang biglang pumutok ang giant aquarium. Sa loob lang ng ilang segundo, bumuhos ang napakaraming tubig palabas. Nabasag ang mga salamin ng hotel, binaha ang lobby, at umabot pa ang tubig hanggang sa kalsada sa labas. May mga hotel guests na nagising dahil akala nila ay may lindol o malaking pagsabog. 2 tao ang nasugatan dahil sa mga tumalsik na debris at basag na salamin. Pero himalang walang namatay sa insidente. Libo-libong isda naman ang hindi nakaligtas matapos masira ang aquarium. Ayon sa investigators, posibleng humina na raw ang acrylic material ng aquarium dahil sa tagal nito. Hanggang ngayon hindi na ito naibalik at ang elevator na dating parang underwater experience, ngayon ay isa na lang alaala ng isa sa pinakakakaibang elevator disaster sa mundo. Number 3, Scenic Railway, Australia. Hindi ito normal na elevator at hindi rin ito simpleng train ride. Sa Blue Mountains ng Australia may isang railway na sobrang tarik na pakiramdam ng maraming tourist ay parang diretso silang nahuhulog pababa ng bundok. Ang tawag dito ay Scenic Railway. Ayon sa official tourism information ng New South Wales, ito ang isa sa pinakamatarik na passenger railway sa buong mundo. Habang bumababa ito papunta sa Jamieson Valley, halos diretsong pababa ang tingin ng mga tao lalo na kapag nakaset sa tinatawag nilang cliffhanger mode. At doon nagsisimula ang kaba. Sa setting na iyon mas tumatagilid pasulong ang carriage, kaya ang mga pasahero sa unahan ay halos bangin na agad ang nakikita sa harap nila. Sa loob lang ng ilang segundo, parang pakiramdam mo ay mawawala ang ilalim ng sinasakyan mo. Marami tuloy ang napapakapit agad sa armrest habang pababa ang railway. Ang iba naman, nakapikit na lang buong biyahe. Mas nakakatakot pa dahil salamin ang bubong ng carriage. Habang bumababa ka, kitang-kita mo ang matataas na bato at cliff walls na dumadaan halos dikit na sa ibabaw ng ulo mo. Pero mas kakaiba ang history nito. Noong 1800s, hindi ito ginawa para sa tourist. Ginawa ito para sa coal miners na nagtatrabaho sa ilalim ng bundok. Noon,
Open carts lang ang gamit nila habang bumababa sa matarik na trucks para magmina ng coal. At ayon sa local history reports, sobrang tarik ng railway noon. Kaya minsan ay dumudulas pababa ang mga carts ng halos walang kontrol. Dahil dito tinawag ito noon ng ilang miners bilang Mountain Devil. Kalaunan, ginawa itong tourist attraction matapos ang World War II at ilang beses na rin itong inayos at ginawang mas safe. Pero kahit modernized na ito ngayon, hindi pa rin nawawala ang takot kapag nararamdaman mong pababa ng pababa ang carriage habang puro bangin ang nasa harap mo. At nakakagulat man isipin, daang libong tourists pa rin ang kusang pumipili ng pinaka nakakatakot na setting kada taon. Number 4, Gateway Arch Tram, United States. Sa St. Louis, Missouri, may isang giant arch na sobrang sikat sa Amerika. Ang tawag dito ay Gateway Arch. Ayon sa National Park Service, ito ang pinakamataas na monument sa United States. Pero para makarating sa viewing area sa pinakataas, kailangan mong sumakay sa isa sa pinakasikip at pinakakakaibang elevator system sa mundo. Hindi normal na elevator ang gamit dito. Sa halip, maliit na capsule ang sasakyan mo na halos kasya lang ang 5 tao. Kapag nasa loob ka na, parang nasa maliit na washing machine o kaya submarine capsule. Mababa ang kisame, masikip ang paligid at halos dikit-dikit ang mga pasahero sa loob. Habang umaakyat ang tram sa loob ng arko, umiikot at tumatagilid ang capsules para sumunod sa kurba ng structure. Dahil dito maraming first-time visitors ang kinakabahan habang naririnig ang tunog ng gears, chains at motors sa loob ng bakal na structure. Para sa mga may claustrophobia o takot sa masisikip na lugar, isa raw ito sa pinaka-uncomfortable na elevator rides na pwedeng maranasan. At ang mas nakakakaba, habang umaakyat ka, alam mong nasa loob ka ng makitid na steel structure na daan-daang feet ang taas mula sa lupa. Ayon sa official information ng Gateway Arch, ginagamit pa rin hanggang ngayon ang tram system na unang binuksan noong 1960s. At kahit milyon-milyon na ang nakasakay rito sa loob ng maraming dekada, marami pa rin ang nagsasabing mas nakakatakot ang biyahe pataas kaysa mismong view sa tuktok. Number 5, Falkirk Wheel, Scotland. Kung akala mo elevator para lang sa tao ang meron sa listahang ito, sa Scotland may elevator na literal na pangbarko. Ang tawag dito ay Falkirk Wheel. Isa itong giant rotating boat lift na nag-uugnay sa 2 kanal sa Scotland. Sa halip na normal na lock system, buong bangka mismo ang iniikot pataas kasama ng tubig. At oo, habang nasa loob ng bangka ang mga tourist, unti-unti silang inaangat sa ere habang umiikot ang buong structure. Parang giant Ferris wheel, pero bangka ang sakay. Ayon sa official engineering information ng project, umaabot sa halos 35 meters ang taas ng pag-angat nito. At kahit sobrang bigat ng structure, surprisingly smooth ang galaw nito. Habang umiikot, nananatiling level ang water gondolas, kaya halos hindi gumagalaw ang tubig sa loob. Pero kahit stable ito, iba pa rin ang pakiramdam kapag alam mong nasa loob ka ng bangkang nakasabit sa ere. Habang mabagal na umiikot ang giant metal structure sa paligid mo. Nung bago pa lang itong binuksan noong early 2000s, maraming engineers ang namangha dahil sa kakaibang design nito. At hanggang ngayon nananatili itong isa sa pinaka-unique na transportation system sa buong mundo. Hindi man ito pinaka-nakakatakot sa listahan, pero siguradong isa ito sa pinaka-kakaiba. Number 6, Hammerswand Elevator, Switzerland. Sa Switzerland may isang elevator na parang diretso kang inaakyat papunta sa langit. Nakadikit ito sa gilid ng napakataas na bangin malapit sa Lake Lucerne. At kapag nasa loob ka na, halos puro hangin at bangin lang ang makikita mo habang paakyat. Ang tawag dito ay Hammerswand Elevator. Ayon sa official tourism information ng Switzerland, ito ang pinakamataas na outdoor elevator sa Europe. Mahigit 150 meters ang taas ng diretsong akyat nito. Pero ang mas nakakakaba, hindi ito enclosed na parang normal na building elevator. Nasa open cliffside mismo ito. Habang umaakyat, ramdam mo ang hangin sa paligid at kitang-kita mo ang napakalalim na lawa sa ibaba. Kapag mahangin pa ang panahon, minsan ay nararamdaman daw ng mga pasahero ang bahagyang paggalaw ng elevator. At doon mas lalong napapakapit ang mga tao sa railings. Mas nakakagulat pa kapag nalaman mong unang itinayo ito noong early 1900s. Ibig sabihin mahigit 100 years na itong ginagamit. Siyempre ilang beses na rin itong inayos at ginawang modern mas safe. Pero marami pa rin ang kinakabahan kapag iniisip nilang umaakyat sila sa gilid ng bangin gamit ang elevator na may history na lampas 1 siglo.
Sa huling bahagi ng biyahe, biglang mawawala ang bato sa gilid at puro open air na lang ang nasa paligid. Parang pakiramdam mo ay nakasabit ka na lang sa ere. At pagdating sa taas, makikita mo ang napakalawak na view ng Alps at Lake Lucerne. Maganda ang tanawin. Pero para sa iba, mas malakas pa rin ang kaba kaysa excitement. Number 7. Luxor Inclinator, Las Vegas. Kapag naisip natin ng elevator, automatic na pataas o pababa agad ang pumapasok sa isip natin. Pero sa isang hotel sa Las Vegas, pahilis ang galaw ng elevator. At yun mismo ang dahilan kung bakit maraming first-time visitors ang naiilang dito. Ang Luxor Hotel kasi ay hugis giant pyramid. Dahil pahilis ang pader ng building, hindi pwedeng normal na vertical elevator ang gamitin. Kaya gumawa sila ng tinatawag na inclinator. Para itong elevator na gumagalaw pa diagonal sa gilid ng pyramid. Sa una, parang simpleng bagay lang pakinggan. Pero kapag nasa loob ka na, kakaiba ang pakiramdam. Habang umaakyat, ramdam mong hindi normal ang galaw. Parang may mali sa balance ng katawan mo. Ang utak kasi natin sanay na straight pataas ang elevator. Pero dito, pahilis ang akyat habang nakikita mo ang napakalaking open space sa gitna ng hotel. At dahil hollow ang loob ng pyramid, sobrang lawak ng atrium sa ilalim. Sa taas ng biyahe, parang nakasabit ka sa ere habang may napakalalim na drop sa ibaba. May ilang tourist pangaraw na napapakapit agad sa dingding dahil feeling nila ay madudulas sila. Ayon sa hotel information, ginagamit na ang system na ito mula pa noong 1990s at hanggang ngayon ay isa pa rin ito sa pinakakakaibang elevators sa Las Vegas. Hindi naman ito delikado, pero siguradong isa ito sa pinaka-weird sa pakiramdam. Number 8. Santa Justa Leap, Portugal. Sa gitna ng masisikip na kalsada ng Lisbon, Portugal, may isang lumang elevator tower na parang diretso galing sa 19th century. Ang tawag dito ay Santa Justa Leap. Isa ito sa pinakakilalang landmark sa Lisbon at ginagamit pa rin hanggang ngayon. Sa unang tingin, parang magandang old structure lang ito. Pero kapag nasa taas ka na, dun mo mararamdaman kung gaano ito ka-unsettling. Gawa ito sa bakal at unang binuksan noong early 1900s. At ayon sa local tourism records, isa ito sa natitirang old vertical lifts sa lungsod. Habang umaakyat ang wooden cabin, maririnig mo ang tunog ng lumang mekanismo at bakal sa paligid. May mga langit-ngit, may ugong ng machinery. At dahil exposed ang tower, kitang-kita mo ang kalye sa ibaba habang paakyat. Sa observation area sa taas, maraming tourist ang natutuwa sa view ng Lisbon. Pero para sa iba, mas napapaisip sila kung gaano nakatanda ang structure na kinatatayuan nila. At kahit mahigit isang siglo na itong ginagamit, tuloy pa rin ang operasyon nito hanggang ngayon. Number 9. Paternoster Elevator, Europe. Ito marahil ang pinakakakaibang elevator sa buong listahan dahil wala itong pinto, wala ring buttons. At higit sa lahat, hindi ito humihinto. Ang Paternoster Elevator ay parang tuloy-tuloy na umiikot na chain ng maliliit na compartments. Habang gumagalaw ito, kailangan mong sumakay habang umaandar at kailangan mo ring bumaba habang gumagalaw pa rin. Kapag hindi ka agad nakababa sa tamang floor, tuloy-tuloy ka lang iikot pataas at pababa kasama ng system. Parang conveyor belt pero elevator. Ayon sa reports sa Europe, mas mataas ang accident risk nito kumpara sa normal elevators. Kaya karamihan ng bagong Paternoster systems ay ipinagbawal na simula pa noong 1970s. Pero hanggang ngayon, may ilan pa ring gumagana sa Germany, Czech Republic at iba pang bahagi ng Europe. Ang pinaka nakakatakot dito ay para itong old machinery na walang pakialam kung ready ka o hindi. Kailangan tama ang timing mo pagpasok at pagbaba. Kapag nagkamali ka, pwede kang matumba o maipit. Pero kahit ganun, marami pa ring tao ang gumagamit nito araw-araw na parang normal lang. At para sa first-time tourists, isa ito sa mga elevator experiences na hindi nila agad makakalimutan. Number 10. Skyview, Sweden. Sa Stockholm, Sweden, may isang giant white building na parang napakalaking bola na nakalapag sa gitna ng lungsod. Ang tawag dito ngayon ay Avicii Arena, dating kilala bilang Ericsson Globe. Ayon sa official records, isa ito sa pinakamalalaking hemispherical buildings sa mundo. Pero ang mas kakaiba rito, may glass gondola na gumagapang sa labas mismo ng bilog na structure. Parang may dalawang transparent capsules na dahan-dahang umaakyat sa gilid ng giant sphere. At doon nagsisimula ang kaba ng ibang tourist. Habang umaakyat kasi ang gondola, hindi straight ang galaw nito. Pa-curve ang akyat. Sa simula parang normal lang. Pero habang pataas ng pataas, mas tumatarik ang angle ng gondola hanggang maramdaman mong parang nakasabit ka na sa gilid ng napakalaking bola. At dahil puro salamin ang paligid, kitang-kita mo rin ang taas mula sa ibaba. Ayon sa tourism information ng Stockholm,
Tumagal ng halos 20 minutes ang buong ride at umaabot sa 100,000 visitors ang sumasakay rito taon-taon. Hindi naman ito delikado, fully enclosed at modern ang system. Pero ayon sa maraming tourist, kakaiba raw talaga sa pakiramdam ang gumalaw sa curved surface ng isang giant building. Parang nalilito ang balance ng katawan mo habang paakyat. May ilan pa ngang hindi tumitingin pababa buong biyahe. At kapag nasa tuktok ka na, makikita mo ang napakalawak na view ng Stockholm at mga islands sa paligid nito. Maganda ang view. Pero para sa ibang tao, sapat na raw ang isang biyahe para hindi na ulitin. Number 11. Imponeng Mine Elevator, South Africa. Kung ang ibang elevator sa listahang ito ay umaakyat sa matataas na lugar, ito naman ay diretso pababa sa ilalim ng lupa. At hindi lang basta ilalim ng lupa, kundi sa isa sa pinakamalalim na gold mines sa buong mundo. Ang Imponeng Gold Mine sa South Africa ay umaabot ng halos 4 kilometers pababa sa crust ng Earth ayon sa reports mula sa mining industry at international sources. Para makarating doon, kailangang sumakay ng mga miners sa isang giant steel cage elevator. At ito marahil ang isa sa pinakanakakatakot na elevator rides na pwedeng maranasan ng tao. Sa loob ng cage, siksikan ang mga tao habang mabilis itong bumababa sa madilim na vertical shaft, walang view. Walang ilaw sa labas, puro bakal, ugong ng makina at matinding dilim lang. Sa unang bagsak ng elevator, mahigit 2,000 meters agad ang ibinababa nito sa loob lang ng ilang minuto. Habang pababa, ramdam ng mga pasahero ang pressure sa tenga at biglang pagbigat ng sikmura dahil sa bilis ng descent. At hindi pa doon nagtatapos. Pagdating sa ilalim ng unang shaft, lilipat pa ang mga miners sa ibang elevators at underground vehicles para makarating sa mas malalalim na bahagi ng mina. Sa pinakailalim, sobrang init ng bato sa paligid dahil sa lalim ng lugar. Ayon sa mining reports, kayang umabot sa sobrang taas ng temperatura. Kaya gumagamit pa sila ng cooling systems para maging survivable ang tunnels. At dahil sa lalim ng mina, normal din doon ng maliliit na seismic events o pagyanig ng lupa. Noong 2020, ayon sa reports, may ilang miners na nasawi matapos ang isang underground seismic incident sa mina. Kaya para sa mga nagtatrabaho rito araw-araw, hindi lang init at sikip ang kalaban nila, kundi pati panganib na dala ng mismong ilalim ng Earth. At kahit sanay na raw ang ibang miners sa elevator na ito, maraming journalists at first-time visitors ang nagsasabing isa ito sa pinaka-nakakatakot na biyahe na naranasan nila. Dahil habang pababa ka sa napakalalim na hukay na halos walang katapusan ng dilim, isa lang ang naiisip mo. Kapag may nangyari sa elevator na yon, wala kang ibang daan palabas. Number 12, Strepitio Boat Lift, Belgium. Sa Belgium, may elevator na hindi tao ang pangunahing isinasakay. Barko ang binubuhat nito. Ang tawag dito ay Strepitio Boat Lift. At ayon sa official tourism information sa Wallonia, isa ito sa pinakamalaking boat lifts sa Europe. Simple lang ang idea nito. Kapag may barge o malaking canal boat na kailangang umakyat mula sa mababang kanal papunta sa mas mataas na kanal, hindi na ito dadaan sa maraming lumang locks. Sa halip, papasok ang bangka sa isang napakalaking water tank. Pagkatapos, isasara ang gate at buong tank kasama ang tubig at bangka sa loob, dahan-dahang aangat pataas, parang elevator. Pero ang sakay ay isang buong bangka. Ang taas ng pag-angat nito ay mahigit 70 meters. Ibig sabihin, habang nasa loob ka ng tourist boat, mararamdaman mong unti-unting lumalayo ang lupa sa ibaba. Hindi ito mabilis, hindi rin ito magulo. Pero nakakakaba pa rin isipin na nasa loob ka ng isang bangkang nakalutang sa tubig habang ang mismong tubig na yon ay binubuhat ng higanting machine sa ere. Ang dating proseso na kailangan pang dumaan sa maraming lumang locks, mas pinabilis ng modern boat lift na ito. At para sa mga engineers, napakaganda ng design nito. Pero para sa ordinaryong pasahero, ibang kwento ito. Dahil kapag tumingin ka sa gilid at nakita mong mataas ka na sa ibabaw ng kanal, mahirap hindi mapaisip kung gaano kalaking tiwala ang ibinibigay mo sa bakal, kable, concrete at engineering. Number 13, Burj Khalifa Elevators, Dubai. Kung pag-uusapan ng taas, mahirap talunin ng Burj Khalifa sa Dubai. Ayon sa Guinness World Records, ito ang pinakamataas na building sa buong mundo. Mahigit 800 meters ang taas nito. At dahil ganoon ito kataas, hindi ordinaryong elevator ang kailangan dito. Kailangan ng elevator na sobrang bilis, sobrang smooth, at kayang magdala ng tao sa napakataas na floor sa loob lang ng maikling oras. Sa Burj Khalifa, ang elevator papunta sa observation deck ay umaakyat ng napakabilis. Sa loob lang ng halos 1 minuto, nasa napakataas ka ng bahagi ng building. Kadalasan, ramdam ng passengers ang pressure sa tenga habang umaakyat, parang kapag mabilis umangat ang airplane. Hindi naman ito delikado. Designed ang system para maging komportable hanggat maaari.
Pero iba pa rin ang pakiramdam kapag alam mong nasa loob ka ng elevator na umaakyat sa pinakamataas na building sa mundo. At may isa pang bagay na hindi laging naiisip ng turis, ang sobrang tataas na buildings, gumagalaw ng kaunti kapag malakas ang hangin. Normal iyon sa engineering. Hindi ibig sabihin na unsafe ang building. Kailangan talagang may konting movement para kayanin nito ang pressure ng wind. Pero kung ikaw ay nasa taas at alam mong gumagalaw ng bahagya ang buong structure, siguradong iba ang kaba. Kapag malinaw ang panahon, napakaganda ng view mula sa taas. Makikita mo ang Dubai, ang dagat at ang desert sa malayo. Pero kapag may sandstorm o maalikabok ang paligid, pwedeng halos wala kang makita. At doon mo mararamdaman na kahit gaano ka modern ng elevator, nasa loob ka pa rin ng isang napakataas na tower na nakatayo sa gitna ng desert. Number 14, Tower of Terror. Ito naman hindi totoong elevator na pang-araw-araw. Theme park ride ito. Pero ginawa ito para iparamdam sa tao ang isa sa pinaka-nakakatakot na ideya. Paano kung ang elevator na sinasakyan mo ay biglang bumagsak? Ang Tower of Terror ay makikita sa ilang Disney parks. Ang buong ride ay parang lumang hotel elevator na biglang nagkaproblema. Sasakay ka sa loob ng elevator-style cabin. Aakyat ito ng dahan-dahan. Madilim ang paligid, may sound effects, may ilaw na biglang nawawala. At habang alam mong may mangyayari, hindi mo alam kung kailan eksaktong babagsak. Doon nang gagaling ang takot, hindi lang sa pagbagsak mismo, kundi sa paghihintay. Sa ilang versions ng ride, iba-iba ang pattern ng pag-akyat at pagbagsak. Kaya kahit nakasakay ka na dati, hindi mo pa rin kabisado ang timing. Minsan tataas muna, minsan hihinto, tapos biglang babagsak. At sa sandaling iyon mararamdaman mong umaangat ang katawan mo sa upuan dahil sa biglang lakas ng drop. Alam ng utak mo na safe ride ito. Alam mong theme park lang ito. Pero kapag nagsara na ang elevator door at nagsimula ng umakyat sa dilim, iba na ang sinasabi ng katawan mo. Number 15, Multi-Elevator Germany. Sa Germany, may isang elevator concept na parang galing sa future. Ang tawag dito ay multi na dinevelop ng TK Elevator. At ang kakaiba rito, wala itong traditional cable. Sa normal elevator, may cable na humihila sa cabin pataas at pababa. Pero sa multi, gumagamit ito ng magnetic technology. Parang idea na ginagamit sa maglev trains. Dahil walang cable, hindi lang pataas at pababa ang kaya nitong gawin. Pwede rin itong gumalaw ng sideways. Ibig sabihin, ang elevator cabin ay pwedeng umakyat, lumipat sa gilid, tapos umakyat ulit sa ibang shop. Para itong train sa loob ng building. Ayon sa TK Elevator, tested ang system na ito sa kanilang test tower sa Rottweil, Germany, na ginawa para sa advanced elevator technology. Para sa engineers, malaking bagay ito. Dahil sa future, pwedeng mas maraming elevator cabins ang gumalaw sa mas kaunting shafts, mas makakatipid ng space sa matataas na buildings, at mas magiging flexible ang design ng skyscrapers. Pero para sa ordinaryong pasahero, siguradong kakaiba ang pakiramdam. Sanay kasi tayo na ang elevator ay pataas at pababa lang. Yun ang normal. Pero dito nasa loob ka ng metal cabin, walang traditional cable, at bigla itong gagalaw sideways. Hindi dahil may sira, kundi dahil ganoon talaga ang design. At yun ang dahilan kung bakit ito ang pinakakakaibang elevator sa listahan. Hindi siya nakakatakot dahil luma. Hindi siya nakakatakot dahil mukhang delikado. Nakakatakot siya dahil parang nilalabag nito ang alam nating normal na galaw ng elevator. Sa loob ng maraming taon, ang elevator ay simpleng kahon lang na umaakyat at bumababa. Pero sa technology na ito, pwedeng magbago ang buong idea natin kung paano gumagalaw ang mga tao sa loob ng matataas na building. At baka balang araw, ang elevator na dating diretso lang pataas ay maging parang maliit na train na naglalakbay sa loob ng isang skyscraper.